Agad na itanong ni Elder Lujian kung ano ang palagay at saloobin ni Elder Son sa mga bintang ni Elder Yang laban kay Yeyen. Sagot naman ni Elder Son na kalokohan ang pambibintang na ito laban sa disciple ng Kaiyun sect, ngunit mula sa gilid mungkahi ni Elder Han na huwag silang matakot na magpasuri, gayong sigurado sila na inosente ang kanilang Kaiyun sect kasabay ng paniniguradong tanong kay Yeyen. Sumang-ayon naman ang ating bida sa mga pahayag ni Elder Han, saka seryosong tanong niya kung ano ang gagawin ng mga ito sakaling mapatunayan niyang mali ang mga paratang laban sa kanya. Nakangiting saad naman ng mayabang na elder na ituturing na pangangasa laban sa Kaiyun sect ang kanyang hakbang, kaya't hihingi siya ng tawad kung walang makitang anumang bagay na kahinahinala sa storage bag ni Yeyen. Walang bahid ng kaba namang pumayag si Yeyen sa binitawang kondisyon ng matanda. Upang siguraduhing patas ang magiging pagsuri, hiniling nilang si Elder Lu at Elder Lei ang magsuri ng storage bag. Bago iabot ang kanyang storage bag, sinabi pa ni Yeyen na pare-parehong panlilin lang ang ginagamit ng karamihan, saka may pang-iinsultong tanong kay Elder Yang kung wala ba itong maisip na ibang paraan. Una nang sinuri ni Elder Lo ang storage bag, ngunit wala siyang nakita o naramdamang anuman kaya't agad na ipinasa ang storage bag kay Elder Lei. Di makapaniwalang napalingon naman si Elder Yang sa dalawang nagsusuri, dahil inaasahan niyang may makikita ang mga ito na kakaiba. Mahigpit din ang ginawang pagsuri ni Elder Lei sa hawak na storage bag, ngunit gaya ni Elder Lu ay wala din siyang nakitang anumang special na bagay. Matalim na tingin na lang ang ipinukol ni Elder Yang sa ating bida, kasabay ang pagtatanong kung paano nito na-absorb ang enerhiya gayong wala siyang gamit na treasure. Nakangising tanong ni Yeyen sa mayabang na elder kung nasiyahan ba ito sa naging resulta ng pagsusuri. Lumunok naman ng laway ang matanda sa kasinabing may hindi lang naunawaan ang Leyang sect sa pangyayari, saka humingi ng tawad kay Yeyen dahil sa nagawang gulo. Bilang patunay ng bukal na paghingi ng tawad, inihagis niya ang secret elixir ng Leyang sect, na may kakayahang mas stabilize ang cultivation ng isang martial artist. Agad namang tinggap ni Yeyen ang sect breakang elixir bilang pakonsuelo ng Leyang sect. Matapos ito, tumatawang saad ni Elder Yang na tapos na ang usaping iyon. Pagpapalam pa niya na tatanggapin niya ng maluwag sino mang nais na bumisita sa Leyang sect sa hinaharap, saka sinimulang maglakad papaalis. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, hinarang ni Yeyen ang isa sa miyembro ng Leyang sect, saka inatake ng napakabilis kaya't tumilapon na lang ito at nalaglag ang hawak nitong storage bag. Agad kinuha ni Yeyen ang storage bag sa sahig saka sinabing hindi pa doon natatapos ang lahat, natulala na lang ang mga elder sa ginawa ng ating bida habang si Elder Han ay napasigaw sa gulat. Inilabas ni Yeyen mula sa storage bag ang isang sisidlan na panghihap ng enerhiya, saka sinabing isang katangahan ang hindi pagsira ng lalaki sa ebidensya. Agad namang namukha ni Elder Lo ang bagay na hawak ni Yeyen, na isang spirit jade gourd na may kakayahang humigop ng enerhiya. Pasigaw na tanong ni Elder Yang sa kanyang disciple kung ano ang bagay na ito, na animoy wala siyang alam ngunit nasa isip niyang nakakahiya ang katangahan ng lalaking inutusan niya. Seryosong tanong ni Elder Son na ano ang dapat gawin sa isang kahiyahiyang lalaki, na nagawang mambintang sa inesenteng binata. Saad pa niya kay Elder Lu na ito na dahil ito ang pinaka-senior master sa kanilang lahat, ipinauubayan na nila sa kanya ang pagdedesisyon tungkol sa nangyari. Sinabi naman ni Elder Lu na dahil nawasak na ang Spirit Spring wala nidang halaga pa ang pagsasalita ng marami, saad pa niya na ayaw na niyang makihalubilo pa sa mga talong katulad ng Leyang sect. Nung oras ding iyon tinapos ni Elder Lu ang daang taon ng kanilang pagkakaibigan, kasabay ng hiling na tanggalin ang Leyang sect sa Tianluo Empire. Sabay-sabay na yumukod sa harap ni Elder Lu ang Leyang sect kabilang na si Elder Yang, saka humingi ng tawad sa kanilang kapusukang pinaggagawa. Ngunit huli na para default dahil hindi na magbabago pa ang isip ni Elder Lu, na pagbayarin si Elder Yang sa pagkakamali ng isa niyang disciple. Ramdam ng buong sect ang kahihiyan at pagsisisi ngunit wala na silang magawa kundi tanggapin ang mapait nilang kapalaran. Matapos iyon hinarap naman ni Elder Lu ang ating bida, ang tanong naman ni Yeyen kung ano ang kanyang naging kasalanan. Nakangiting saad naman ng matanda na napakatalentado ng binatang si Yeyen, dahil doon babalik na siya sa kanyang sect at sasanayin maigi ang kanyang mga disciple upang magkita silang muli ni Yeyen sa summit sa hinaharap. Kasunod yung nagpaalam na ang matanda at tumalikod upang umalis, naiwan naman si Yeyen at Qin Yao na nagdesisyon nidang bumalik sa kanilang sect.
Hindi naman maiwasan ni Elder Han ang may kuyam ang kamao dahil sa inis, nang hindi niya ito magawang mapatay sa kabila ng maraming oportunidad. Matapos ang insidenteng iyon habang nasa loob ng kanyang sili, sinimulan na ni Yeon na i-cultivate ang nakuhang elixir mula sa Leyang sect. Handa na si Yeon na humanap ng mas makapangyarihang demonic beast upang mabilis na mag-cultivate, gayong mga simpleng task na lang ang nakukuha niya mula sa matandang si Chu. Gulat na napalingon naman sa bakana ng kuweba si Yeon matapos maramdaman ang pagdaplas ng punyal, na direktang tumama sa pader kasama ng isang liham. Nakasaad sa sulat na nag-iintay ang di kilalang nilalang sa kanya sa taas ng hill sa itinakdang oras. Nang makita ito agad na pagtanto ni Yeon na isa itong liham ng paghamon, na wala naman siyang balak na baliwalain kaya't nangakong sisiputin ang nagbigay ng paanyaya. Eksaktong 1:45 PM nang umakyat si Yeon sa taas ng bundok, inaasahan naman niya kung sino ang madadatnang naghahaman sa kanya. Ang lalaking ito ay wala iba kundi ang inggiterong si Wang Gan. Inis pang hinarap ni Wang Gan ang ating bida sa kasinabing napakatapang nito upang kumasa sa kanyang hamon, bukod doon hindi din niya inaasahan na darating talaga si Yeon upang harapin siya. Sarkastikong saad naman ng ating bida na tigilan ni Wang Gan ang pagsasalita ng walang kwentang mga bagay, dahil gusto nang makita ni Yeon ang kanyang kakayahan sa lakas nitong hamunin siya para sa isang laban. Mayabang na saad naman ni Wang Gan na makikita na ni Yeon ang kaya niyang gawin, saad pa niyang dodoblihin niya ang kahihiyang binigay sa kanya ng ating bida noon. Mabilis na sumugod papaatake ang mayabang na lalaki, kasabay ng pagsipa sa ere upang simulan ang laban na agad namang iniwasan ni Yeon. Napagtanto naman ng ating bida sa pagkakataong iyon na malaki ang itinaas ng cultivation ni Wang Gan, na kasalukuyan ng nasa 7th stage ng Transcendent Realm. Matapos umatake ng pagsipa agad na bumalik sa pwesto si Wang Gan, sa katumatawang saad na hindi inaasahan ng ating bida ang kanyang kasalukuyang lakas. Ngunit namamanghang sinabi pa ni Wang Gan na malakas din ang ating bida, matapos nitong matagalan ang kanyang atakeng ginamitan niya ng 50% ng kanyang lakas. Dahil doon saad ni Wang Gan na ipapakita na niya kay Yeon, ang tunay niyang kakayahan at buong lakas. Umuusok pa ang baluti ni Yeon sa kamay ngunit ang nakakapagtaka para sa kanya, ay kung paano nagawa ni Wang Gan na magpalakas ng ganoon sa loob lamang ng ilang araw. Nakangiting tanong pa ng mayabang na lalaki kung natatakot na ba ang ating bida. Dahil si Yeon ang ani ay unang mamamatay sa kanyang mga atake, kasunod ang pagpapakita ng kanyang aura at pagpula ng paligid. Pinaganya ng mayabang na lalaki ang kanyang demon eye, kaya't binalot ng nakakapangilabot na puwersa ang buong lugar kasabay ng pagkukumawala ng kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Isang malakas at direktang atake ang pinakawala ni Wang Gan, habang buong konsentrasyon na nais punteryahin ang ating bida na diretsong nakatayo sa unahan. Mabilis naman ang ginawang pagwasiwas ni Yeon ng kanyang espada, upang dumapen sa laban sa malakas na puwersa ng atake. Pinagtakhan naman ni Yeon ang pagtanggi ng malakas na puwersa sa kanyang depensa, at baliwala nitong tinggalan ng kapangyarihan ang pinakawalan niyang atake. Dahil sa pangyayaring iyon napagtanto ni Yeon na ang dambuhalang enerhiya na bumabalot na nakakapangilabot na puwersa, ay may kakayahang absobrahin ang anumang enerhiyang pumaligid dito gaya ng kanyang sword energy. Kasabay ng malakas na tawa ang pagtalon sa ere ng malademonyong si Wang Gan, upang muling umatake tanan ang kanyang matalim na espada. Umiilaw ang mga mata at malademonyong nakangisi ang mayabang na lalaki, kasunod ang pagpapakawala ng malakas na kapangyarihan mula sa kanyang espada. Gamit ang 20-fold attack speed mabilis na iniwasan ni Yeon, ang anyay wordong atake ni Wang Gan. Patuloy na pag-iwas ang ginawa ni Yeon sa sunod-sunod nitong pag-atake, at halos magalugad na nila ang buong kagubatan sa lawak ng nasakop ng kanilang pagtutunggalyan. Puno ng kumpiyansa namang saad ng malademonyong lalaki na sumuko na si Yeon, dahil hindi nito kayang patuloy na iwasan ang kanyang mga pag-atake. Ngunit nang makahanap ng pagkakataon ng ating bida, ang inaakala ni Wang Gan na pag-iwas ni Yeon ay naglaho matapos siya nitong salubungin sa ere. Napanganga namang si Wang Gan matapos sabihin ni Yeon na mas madali para rito, kung mas malapit sa kanya ang kanyang hinahabol na target. Saad pa ng ating bida na bibigyan din niya ng pagkakataon si Wang Gan, na masubukan ang bagong tutong niyang first form ng 9 Swords of Nirvana. Mabilis na tumalon si Yeon sa ere upang ipakita ang sinasabing swordsmanship,
saka pinakawalan at direktang pinatama sa katunggaliang nakakapangilabot na Light Devourer. Hindi mapigil na lakas ng puwersa ang umatake kay Wang Gan dahil sa tindi ng kapangyarihan ng ating bida. Tumilapo na lang ito sa ere ngunit nanatiling ayaw magpatalo kaya't dumpense gamit ang Demon Eyes. Isang malakas na pagsabog ang dumagundong sa buong kagubatan, indikasyon ng pagiging possessive ni Wang Gan sa kapangyarihan. Halos masunog naman ang buong kagubatan habang patuloy ang salpukan ng kapangyarihan, ng dalawang magkatunggaling walang nais magdeklara ng pagkatalo. Habang napapaligiran ng nagliliwanag na kapangyarihan si Wang Gan, itinuon nito ang espada sa lupa upang hindi madala ng malakas na Hanjin, habang ramdam na mas lalong lumakas ang ating bida kumpara noon na kalaban niya ito. Palakas ng palakas ang puwersang nagmumula kay Yeyan, ngunit ayaw naman patalo ni Wang Gan na patuloy pa ring tinitiis ang malakas na puwersa. Napapangiwit na lang ang lalaking ayaw paawat sa pagiging possessive, bagaman ramdam niya ang nag-umapa na kapangyarihan ng ating bida. Napaupo na lang sa lupa si Wang Gan na patuloy pa din ang pagpipigil sa malakas na kapangyarihan, ngunit ani ay preparado siya sa laban kaya't nasisiguradong hindi siya ang mamamatay ngayong araw. Dahil sa nakitang lakas ni Yeyan nakangising saad ni Wang Gan ba hindi na niya itatago pa ang tunay niyang lakas, kasunod ang pagbibitak ng kanyang mukha na animoy isang demonic beast. Natigilan naman sa akmang pagsugod ang ating bida nang makita ang nakakapangilabot na liwanag. Malakas na sumigaw si Wang Gan na animoy nagwawalang halimaw, kasabay ng pag-aapoy ng paligid at pag-umapa ng itim na kapangyarihan. Inutos pa niya magsilabasan ang nakatagong demonyo sa kanyang katawan, kasabay ng pagbuka ng bibig at paglabas ng pulang usok. Abot habang alapaap ang madilim na puwersang bumalot sa himpapawid, habang aminado naman si Yeyan na malakas ang itim nitong kapangyarihan. Ang kanina lang isang mayabang na lalaki ay bigla na lang nagbago ang anyo, at naging isang malaka na demonyo ngunit taglay pa din ang parehong kay-abangan. Saad pa nito na humanda na si Yeyan sa nalalapit nitong kamatayan. Gumamit si Yeon ng 20 folds attack speed para iwasan ang malakas na atake ni Wang Gan. Sa lakas ng atake ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar na tinamaan at nahukay ang lupa. Hindi makapaniwala si Yeon na may ganoong klaseng kapangyarihan si Wang Gan. Ayon kay Yeon na magiging isang malaking problema iyon. Pero kahit ano pa ang mangyari ay dapat mapigilan niya iyon. Tumawa-tawa ang pangit na Wang Gan, at nagtatanong kay Yeon kung nagulat ba ito sa taglay niyang lakas. Iyon ang kanyang alas kaya hindi na makakaalis sa lugar ang ating bida. Umataking muli ng Crimson God's Claw si Wang Gan patungo sa ating bida. Ngumiti lamang si Yeon sa pinagmamalaking alas ni Wang Gan at sinabi na tuturuan niya ito ng aral. At ipapakita niya rito kung sino ang mas malakas. Sinalubong niya ang Crimson God's Claw ni Wang Gan, sabay inihanda ang kanyang espada na Crimson Flame Blade at naglalabas ng malakas na enerhiya. Nagtaka ang pangit na si Wang Gan kung bakit napaka-kalmado lang ni Yeon. Naglabas ng malakas na kapangyarihan si Yeon para mapawalang bisa ang Crimson God's Claw ni Wang Gan. Laking pagtataka ni Wang Gan dahil mas lumakas pa ang kapangyarihan ni Yeon kaysa noon. Natanong na lang niya sa isip kung may mga alas pa ba si Yeon. Abot hanggang langit ang malakas na kapangyarihan ni Yeon at sinabi niya kay Wang Gan na 50% na ng kanyang lakas ang kanyang ginagamit. Inactivate ni Yeon ang second form ng Sword of Nirvana. At lumikha ito ng malaking espada sa kalangitan direkta kay Wang Gan. Napasigaw na lang ang pangit na pusit at sinabi na impossible iyon at kung tao ba ang ating bida. Ginamit niyang muli ang Crimson God's Claw para harangin ang malakas na atake ng ating bida. Pero walang nagawa ang Crimson God's Claw at tumagos lamang dito ang malaking espada. Wala nang nagawa si Wang Gan kundi mapasigaw at antayin ang tatama sa kanya na Sword of Nirvana. Nang tumama ito sa kanya ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa buong kagubatan. Nang unti-unting nawawala ang makapal na usok ay bumungad si Wang Gan na nakahandusay sa isang sabitik-bitik na bato. Habang naghihingalo ay tumawa pa ito at sinabi kay Yeon na minaliit niya ang kakayahan nito. At mas marami itong talento kaysa sa kanya. Pero kahit ganun ay gusto pa rin niyang talunin ang ating bida. Maya-maya ay may lilang aura ang umatake kay Wang Gan at binutis ang dibdib nito kaya napasukan ng dugo ang pangit na Wang Gan. Sinabi ng ating bida na nakakainis ang mga pinagsasabi ni Wang Gan. Napansin ni Yeon na ang enerhiya na pumatay kay Wang Gan ay parang nagmamula sa ibang direksyon.
Kaya nagpasya siyang sundan kung saan patungo ang lilang enerhiya na iyon. Nakaabot na siya sa Demon God's Cave at patuloy pa rin siyang sumusunod sa lilang enerhiya. Nang makapasok siya sa lugar ay biglang nawala ang daloy ng enerhiyang sinusundan niya. Sinabi ni Yeon na hindi niya inaasahan na may ganong klaseng kuweba sa kabundukan ng Kaiyuan sect. Si Wang Gan ay nagbago bigla dahil sa lugar na ito. Napahinto siya sa paglalakad matapos makarating sa gilid ng bangin. Nagulat siya matapos makita sa kanyang harapan ang isang dambuhalang halimaw na mukhang dragon. Tumawa ang dambuhalang halimaw at sinabi sa ating bida na ang sinumang makahanap sa kanyang Demon Gods na pamana ay makakatanggap ng kanyang Demon Gods Treasure. Tanong ni Yeon na kung ang tinutukoy ba nito na Demon Gods Treasure ay ang mga kahon na nasa ibaba ng bangin. Dagdag pa niya na mukhang 5 tao na ang nakapunta dito. Dali-dali siyang bumaba at winasak ang kadena ng kahon para tingnan kung ano ang laman noon. Pagbukas niya ay bumungad sa kanya ang martial arts book na Demon Blood Arts na Spiritual Aura Detector. Nang hinawakan niya ito ay naglabas ito ng malakas na pulang enerhiya. Sinabi ni Yeon na ang enerhiya na lumalabas sa libro ay katulad ng enerhiya na taglay ni Wang Gan. Maya-maya ay napagtanto niya na dahil sa librong iyon kung bakit ganun ang naging hitsura ni Wang Gan at kung bakit ito mas lumakas. Naisip ni Yeon na kapag sinimulan niyang i-cultivate ang kanyang martial arts ngayon ay nararamdaman niya ang demonic force na sinusubukang higupin ang spiritual energy sa kanyang katawan. Noong nabasa niya sa libro ng Kaiyuan sect na ang Spirit Season ay isang ancient secret technique. Ang noong katawan ay kusang nagkakaroon ng martial arts sa sariling katawan. Kapag ang host ay nag-cultivate at pinalakas ang kakahayang iyon ay sa mixing panahon ay magkakaroon ng host ng matinding lakas at mapapabilis ang cultivation. Pero walang lever mundong ito. Matapos gumamit ang host ng enerhiya ng walang limitasyon. Ang katawan ng host ay lalamunan ng sarili nitong enerhiya. Ang kanyang body essence at blood ay magiging pagkukunan ng pangangailangan. Kaya hindi na nakakapagtaka na si Wang Gan ay mabilis na nakapag-breakthrough at nakapag-cultivate ng tinatawag na Demon Blood Art. Sinabi ni Yeon habang nakaharap sa malaking halimaw na, marahil hindi niya alam ang pinagmulan ng Demon God na iyon. Ang halimaw na ito ay na-enlightened ang kanyang spirit at pasimpleng nagsesenay ng teknik sa tulong ng ibang tao sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga ito. Nakita ni Yeon na madami ng kahon ang nakabukas, ibig sabihin nun ay marami ng tao ang naluko ng halimaw kabilang na si Wang Gan. Kaya inilabas niya ang kanyang Crimson Flame Blade sabay inatake ang mga kahon. Ayon kay Yeon na mas mabuti na sirain na lamang niya iyon para wala nang mabiktima pa ng mga tao ng panlilinlang ng halimaw. Nagkaroon ng shield ang mga kahon para mapawalang bisa ang atake ni Yeon. Inactivate na ng ating bida ang Spirit Glow Sword Technique para gamitin sa lilang shield. Sinabi ni Yeon na ang kanyang skill na Spirit Glow Sword Technique na nasa 6th level of Transcendent Realm Power. Hindi siya naniniwala na ang kanyang Thousand of Sword Spirit ay hindi matatalo ang dambuhalang halimaw na iyon. Galit na galit ang dambuhalang halimaw habang sinasabi sa ating bida na kapag ang kanilang Demon God ay nabuhay ng muli ay nakakasigurado siya na wawasakin ang kaluluwa ng ating bida. Sagot lang ni Yeon mag-aantay siya sa Demon God nito na makarecover at maglalaban sila. Sa labas ng kuweba ay may namumuong malaking bagay at matapos iyon ay nagkaroon ng pagsabog sa loob nun at sumambulat palabas. Maya-maya ay makikitang lumulutang si Yeon at sinabi na natapos din. Sa isang banda sa ilalim ng kuweba ay tumatawa ang dambuhalang halimaw dahil nagliliwanag ng lila ang isang bagay na nakalutang sa kumukulong lava. Sinabi ng halimaw na sa wakas ang Demon Sovereign Heart ay tumitibok na ulit. Ang aura ng Demon Sovereign ay lumalakas na ng lumalakas. Pero ang Demon Sovereign Heart ay kasalukuyang paring nakaselyo. Sinabi ng halimaw na nagbabante dito na dahil tumitibok na ang puso ay nalalapit na ang muling paggising ng Demon Sovereign. Ang kanilang Demon Emperor sect at maghahari na naman sa sangkatauhan muli. Patuloy pa rin sa pagtibok ng malakas ang puso ng demonyo sa gitna ng naglalagablab na lava. Sa isang banda sa Qingyang County City, sa Mayor Mansion ay may isang lalaki ang nakaupo at naramdaman ng Blood Moon Descent. Ang Demon Heart ay nagre-response ng abnormal. Tumawa ito at sinabi na sa wakas ay nangyayari na. Ang lalaki ay si Liu Yang nasa 4th stage of Martial Sovereign Realm, ang mayor ng Qingyang County.
Sa northern area of Chanwu Kingdom ay may mga beast na nagtatakbuhan sa iisang direksyon. Nagsipag-ingil ang mga ito na tila may ipinahihiwatig na isang bagay. Sinabi ng lalaki na ang Blood Moon ay hindi pa nagpapakita sa mga nakaraang taon. Pero ngayon ay nalalapit na kahit ang mga beast ay ipinagdirwang iyon. Ang lalaking may dalawang palakol ay si Zhao Wudi nasa 6th stage of Martial Sovereign Realm. Ang Sovereign ng Heilong Sect. Sinabi niya ang aura ng Demon Sovereign Realm ay nagsasanhi sa mga beast na maglaban-laban. Napansin din ng isang lalaki ang malakas ng aura. Kaya tumawa ito at nasabi na ang sense of Demon God iyon. Kaya nagpasya siya na magtungo sa Qingyang County. Ang pangit na matanda ay si Xiao He, nasa 5th stage of Martial Sovereign Realm. Ang Sovereign ng Inferno Sect. Sa isang banda nagtanong si Sovereign Qin sa Elder na ano sa palagay nito ang ibig sabihin ng presensya ng Blood Moon at ang malakas na demonic aura. Sinabi ng Elder sa kabilang linya na naramdaman din nila ang kakilakilabot puwersa na nagmamula sa Kaiyuan Mountain. Dagdag pa na kung hindi siya nagkakamali ay may kaugnayan iyon sa Demon Emperor Sect sa nakalipas na daang taon. Tanong ni Sovereign Qin na ano ang tungkol sa Demon Emperor Sect. Sa laysay ng Elder na 1,000 taon ang nakalipas, ang Demon Emperor ay nagtangkang buhayin ang pinakamalakas na Demon Sovereign sa Demon Realms. At nagsimula ng digmaan sa mga tao. Ang Northern Area's Cultivator at Martial Artist ay nagtulong-tulong para labanan at talunin ang Demon Emperor Sect. Nagtagumpay sila na pigilan ang Demon Sovereign sa pagwasak nito sa sangkatauhan. Pero sa isang banda ang Demon Sovereign ay hindi halos nawasak ang soul. Kaya ginamit nito ang mahaba niyang cultivation para eselyo ang hindi pa naipapanganak na Demon Sovereign gamit ang secret technique. Ngayong 1,000 taon na ang nakalipas ay ang selyo ng Demon Sovereign ay tuluyan ng humihina. Sa sandaling ang Demon Sovereign ay makahigop ng sapat na blood essence at energy, ito ay tuluyan ng maipapanganak. At sa oras na iyon ay mayroon na namang Demon Sovereign ang mamumuno sa Demon Emperor Sect. At kapag nangyari ang bagay na iyon ay ang sangkatauhan ay makakaranas ng matinding pagkawasak.